Happy Holy Sabbath po, Manari. Yeah, happy Holy Sabbath. Hello, happy Sabbath. Mga kapatid, siguro ko mauna muna yung mga magtatanong para yung makita ko kung ano yung scope ng mga hindi nila naiintindihan para isahan yung aking ibibigay na message. Masasakop, pasok lahat doon. Thank you. Okay, ito po may katanungan, Priest Felix. Sabi niya, tungkol po doon sa Matthew 24:40, ano po bang ibig sabihin, isa ang kukunin at isa ang maiiwan? Before na ipaliwanag na ito ng mahal na hari. Pero for the sake po, nung nagtatanong ngayon, posible po bang kalahati sa buong mundo ang maliligtas? Salamat po sa sagot. Yes, salamat po sa tanong. Oo. Yun pong ibig sabihin, yes po, yung ibig sabihin po nung isa ang kukunin at isa yung maiiwan. Ibig sabihin po mga kapatid, na ang dalawang magkasamang yun ay isa lang ang nakipag-covenant sa alayam. At yung isa ay hindi. Kaya, ang ibig sabihin sa verse na yun, na maiiwan yung hindi nakipag-covenant sa alayam ay maiiwan talaga. At ang kukunin lang po ay yung nakipag-covenant sa ating alayam, yung sumusunod po sa mga commandments sa Torah, pumasok sa covenant. Yun po ang kukunin ng ating alayam. Kung natandaan niyo mga kapatid, nabanggit ko po kanina na pagdating ng King Yahawashai ay magpapatunog po ng trompeta at susuguin niya po ang kanyang anghel para tipunin lahat ang mga taong kanyang pinili, ang mga taong hinirang, ang mga taong sumusunod sa covenant, kanyang titipunin. Yun lang pong sumusunod. Yun lang pong nakikipag-covenant. Yung hindi, ay maiwan po sila. Hindi po sila kasali, mga kapatid. Yun lang po. Salamat po, sis. Maraming salamat po, Priest Felix, doon sa malinaw na kasagutan. So, hindi po tayo lalaho na parang bula, mga kapatid, na one is taken and one is left. Yun ang ibig sabihin ni Priest Felix po. Okay, ngayon, pabalikan ko po si kapatid na Eliseo from Aurora. Go ahead po, kapatid. Bago Yes po. kapatid na Eliseo, gusto ko lang reinforce yung sagot ni Priest. Okay. Gusto kong i-reinforce yun. Isang simpleng pangunawa ito ha, practical. Tingnan ninyo yung covenant na para kayong nag-booking sa eroplano para bumiyahe. Kung sino ang may booking, yun ang sasakay. Wala kang booking, hindi ka sasakay. Ganun ang principle nun. So, kahit magkapatid kayo, yung isa pumasok sa covenant, yung isa nilait ang covenant, biglang dumating si King Yahawashai, sino ang kukunin? Pwede bang sasabihin, sama din ako, magkapatid kami? Hindi po pwede yun. Ganun lang po, ka-practical tingnan yun. So, hindi po ibig sabihin nun na mag-i-evaporate tayo sa hangin, maiiwan ang damit. Wala pong ganun. That is Babylonian teaching. Galing yan kay Pablo. So, yan lang, kapatid. Mahal na kapatid from Aurora, go ahead po. Brother Eliseo. Hello po, sister. Mapagpalang araw po ng Sabat sa inyo lahat. Happy Sabbath po. Naririnig ka na po. Ano po sa atin? Naririnig po? Opo. Yada po, yada. Ang katanungan ko lang po, sister, ganito. 24 verse 29. Ibabasa ko lang po.
Tatapwat karakang pagkatapos ng kapighatim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Ito pong tungkol po sa bituin, nasabi po niya na makikita natin. O yung po bang mga missile ito o talagang bituin po yun? Yan lang po, sister. Okay, maraming salamat po. So parang tinatanong is yung hindi naliliwanag ang buwan at saka mga hulog na ang mga bituin sa langit. Yun po ba? Okay, Pres Opo, Felix, pero yun yung po po bang katanungan niya. pagbagsak ng Pagbagsak ng missiles Okay, Yada, na-pick salamat up po. ko or na yung satellite. tanong. Na-pick up ko na ang tanong. Mm. Ganito 'yan. Alam ba ninyo na ang mga bansa ngayon, mga advanced countries ay nagla-launch in space itong mga anong tawag nila diyan? Yung mga outer space laboratory. Tapos mga communication satellites nila. So, yan po ay maiko-consider natin na mga bituin. Kasi kung titingnan natin, kagaya niya ng if we are going to look at the moon, yung buwan. Actually, ang buwan ay isang parang satellite. Kung titingnan ang kanyang relationship sa ating mundo. So, ibig sabihin, itong mga satellites na to, man-made or natural, meteorites, etc., pwedeng ma-derail sa kanilang orbit. Well, actually, itong mga fragments, marami kasi tayong mga fragments, mga rocks sa space na lulutang-lutang. So, kapag nagkaroon ng disturbance ang ating magnetic field dito sa mundo, pwedeng magkaroon ng epekto yan sa ibang planets. At itong mga na to, yung kanilang mga mechanisms of movement, pwedeng ma-disturb. At pag na-disturb yan, pwedeng dito sa atin yan magbagsakan. Yun po ang sinasabi na mga stars will fall. So, yan lang po mga kapatid. So, pag nagkaroon ng missile, isipin nyo na lang kung mga ilang missile sabay-sabay na pumutok, yanig talaga ang mundo. So, there is even a danger na mawala tayo sa orbit ayon sa isang scientist. So, if that happens, we will encounter itong mga rocks na ito na paikot-ikot sa outer space at yan ay mahulog sa atin. So, yan ang nakikita kong posibleng meaning, dalawa. Communication satellites, magbabagsakan, ibig sabihin hindi nagagana. Or meteorites, mga astray rocks na pwedeng ma-disturb. So kung titingnan din natin ngayon, China and Russia, may inimbento sila that would paralyze yung tinatawag ng anti-satellite. Pwede nilang i-paralyze yung ibang mga satellites na ginagamit ng kanilang mga kalaban. So what will happen? Magbabagsakan yan kasi mawawalan niya ng control. So 1970s, naalala ko yung Skylab noon. So yung mga medyo may pag-iisip na noong 1970s, maybe you have heard tungkol sa Skylab na bumagsak. Grabe ang takot ng mga tao noon. Ngayon, hindi lang iisa ang Skylab, marami na yan. So yan lang po mga kapatid. Yung tungkol sa missiles, ang nakikita ko dyan is yan yung tinutukoy sa Revelation na He will rain brimstones and fire, sulfur. Symbolic yun kasi yun ang mga alam na na lingwahe noon. Wala pa namang salita na missile noon. Kaya gumamit si King Hawasai ng vocabulary na familiar yung mga tao. So, kagaya ng pinaulan niya sa Sodom and Gomorrah, it could be missiles. Possible yan. So, in the last days, magpapaulan ng apoy, ano ba ang laman ng missile pag pumutok? Di ba apoy?
So that is one. So pag sinabi natin magpapaulan siya ng apoy, huwag natin isipin ng pantasya na apoy mula sa langit. Andyan yung missile na lalagpak sa isang lugar o paglagpak niyan, pag tiningala mo, hindi parang galing sa langit. Yun ang ibig sabihin nun. Pero actually galing sa mga kalaban yun. So yan lang mga kapatid ang masasabi ko tungkol sa tanong niyan. It could be satellites, it could be mga meteorites. Yan lang po. Opo, gusto ko lang pong malaman, King, kapag po, di ba po kapag namatay ang tao, yung spirit niya bumabalik sa alahayam at maghihintay siya hanggang sa huling o final judgment. So, ganito rin po ba kapag namatay yung mga serpent seed, yung spirit po ba nila ay bumabalik sa alahayam at yung spirit po ba nila ay mula sa alahayam? Yun lang po, thank you po. Yes, bumabalik sa alahayab ang kanilang spirit kasi it has to wait for judgment. Ngayon, sa tanong, ng spirit ba nila ay galing sa alahayab? May sagot dyan eh. Ang sabi niya is everything that exists is from me. Lahat ng nag-i-exist, nakikita o hindi nakikita, ay galing sa kanya. Dahil ang sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Yan ang nasusulat sa mga Bible ng Chanos. I am the Aleph and the Tau sa atin, sa version natin. So lahat ng nag-exist ay nagsimula sa kanya at lahat yan ay matatapos sa kanya. He is the beginning and He is the end. So ngayon, alam ko nang ifa-follow up question mo. So ibig sabihin, nag-create ang alahayam ng isang masamang spirit. So that is the next possible, most relevant na follow-up question. So ito na ang sagot. Ang alahayam nung nag-create siya, everything was in perfect harmony. Mula sa creation, there is harmony. In nature, there is harmony. So, paanong nagkaroon ng anomaly? Anomaly na kung sa panahon ngayon ay yun ang itinuturo nating source ng ating mga pagkakasala. Paano nagkaroon ng anomaly? So kung titingnan natin, even as I speak, lahat ng angels, tulad ng tao, ay binigyan ng Aba ng free will, freedom to choose. Subalit, bawat choice ay may corresponding na consequence. Si Satanas ay may freedom to choose. Alam niya kung ano ang mali, ano ang tama. Alam niya ang masama. Alam niya ang mabuti. Bakit? Sapagkat siya ay ginawang anghel. So anghel siya. Unlike kina Adam and Eve, na bago pa nakurap ang kanilang consciousness, ang alam lang ni na Adam and Eve ay yung tama. Hindi nila nakikita ang other side of the coin. So hindi sila magkakamali. Dahil kumbaga sa daan, ang tanging alam nila ay isang daan lang. At yun ang tama. Yung tamang daan. Yun lang ang alam nila ni na Adam. Dumating itong si Satanas. Anong sabi ni Satanas? Meron pang isang daan. There is another way. At pag doon kayo dumaan, makikita nyo that you will be like an alahayam. You will know. Malalaman nyo ano ang mali sa tama. What is evil, what is good. At doon sa opportunity na yon, nasilaw itong sina Adam and Eve. At sinunod nila si Satanas. They ate the forbidden fruit. Kinain nila yung prutas na magbubukas ng kanilang consciousness
para makita na rin nila pati kung ano yung masama. Dahil before that, ang nakikita lang nila at ang kaya lang nilang gawin ay kung ano yung mabuti na naaayon sa alahayam. So, ito ang itatanong niyo sa akin. Bakit alam ni Lucifer na meron palang ganun? It's because Lucifer was given the freedom, the free will. Hindi siya bulag. Nakikita niya ang positive and negative energy. Sina Adam na unang, nakikita lang siguro na Adam is yung what is positive. Na hindi nila alam na may nag-i-exist pa palang negative na pwede nilang laruin. And that is the tree of knowledge of good and evil. Kaya nung itong sina Adam ay nag-fall na, nagkasala na, hindi na sila pinayagang makakain pa ng fruit mula sa tree of life. Bakit? Kasi alam nila ang good and evil. At kapag sila ay nabuhay, naging immortal, kanino sila sasama? Ay di doon sila na andun ang magiging loyalty nila kay Satanas. Kasi ang tingin nila si Satanas ang hero na nagpalaya sa kanila. Dahil dati, nakakulong lang sila doon sa sistema na dinesign to do good. Nakalaya kami, pwede rin pala kami gumawa ng bad. Meron palang nag-exist na bad at masarap din pala. That is what Satan did. So, yan ang aking kasagutan doon sa itinatanong na kung ang spirit ba ng serpent ay babalik sa alahaya. Yes. Kasi kung hindi yan babalik sa alahaya, minsan yan pupunta. Lahat naman ng bagay, nakikita at hindi, ay galing sa alahayam. Kasi siya ang Aleph, siya ang Tau. Kaya lang, ang spirit nitong si Satanas ay binigyan din ng free will. Choose. You know what exists. Pero hindi pa handa sina Adam and Eve para sa ganung opportunity. Ibinigay na nitong si Satanas. Anong nangyari? Laglag. Premature pa kasi. The downfall. So, pag bumalik ang spirit nitong mga serpents, anong gagawin? Ay, dyan muna kayo. Stack up muna kayo. Hintayin nyo ang final judgment. Doon tayo mag-uusap-usap. Kasi kung hindi babalik sa alahayam yan, paano niya parurusahan yan kung hindi niya kontrolado? Kontrolado niya yan. Galing sa alahayam. Dahil lahat naman ng bagay galing sa alahayam. Wala namang ibang pinanggalingan. But the fact remains that the alahayam is in full control of all his creation. Yan lang, mga kapatid. Ito may katanungan po, mahal na hari. Yun po bang tinutukoy na sa kasulatan na pagdidilim ng kalangitan sa Book of Revelation ay yung nuclear winter na magaganap pag di po mapahupa ang gulo sa Russia at US? Yes. Okay. Maraming salamat po. Sunod katanungan, sabi po dito is, isa po bang makakaapekto ng mabilisang pagbalik ng King Yahawashai kung matapos na agad ang ating templo? Mamaya ako na yung sagutin because that will be a myth na i-reveal ko ngayon. Okay, maraming salamat po, mahal na hari. Okay, ngayon dito po sabi, paki-explain po yung verse na heaven and earth shall pass away. Maraming salamat po. From kapatid natin from Agusan Norte.
Ang verse yun, kasi yun ang ipapaliwanag ko. Saan yung verse na yun? Okay pa. Kasi kung ang sinasabi niya is yung nabanggit sa Matthew na heaven and earth may pass away, but not a single dot from the law will vanish. Baka Wala kung yun pong ang verse na nakalagay. ibig kahulugan nun. At iba naman ang kahulugan niyan kung ang tinutukoy niya ay yung doon sa Book of Revelation na magkakaroon ng new heaven and new earth. Alin doon ang tinutukoy niya? Po. Okay po kapatid, paki-follow up po from Agusa Norte. Saang verse po ito yung gusto nyong hinga ng kapaliwanagan? Okay. Another question, tungkol po ba World War III, kailangan po ba na ang kawan ay tumakbo? Ito daw yung tungkol kapag mangyari ang World War III. Kailangan po ba na ang kawan ay tumakbo papunta ng kagubatan o pumunta na lang sa ating kingdom dahil dyan pupunta ang King Yahawashai? Salamat po. The instruction is run to the wilderness. So, ang kailangan nyo maintindihan is, ano ang wilderness? Kasi paano kung masyadong industrialized na ang ating bansa at wala ng wilderness? Punta kayo ng Singapore, walang wilderness dyan. Punta kayo ng New York, walang wilderness dyan. Saan kayo pupunta? So, what is meant by wilderness? So, ang pinaka-key principle dyan, ay umiwas ka doon sa danger zone. Kagaya niyan, bombahan sa Ukraine, dineclare ng Russia na pupulbusin namin itong city na to, ayaw magsialisan. O di na pulbos. Di ba ganun lang naman yun? Sana nung dineclare, umalis kayo dyan, pababagsakan namin yan, umalis kayo. Yun lang po ang ibig sabihin na umalis kayo sa Judea. Yung mga nasa Judea, lumikas kayo. Kung saan kayo pupunta, ang sinabi lang is wilderness, but the point is, umalis kayo. Kung saan kayo pupunta, bahala kayo. Basta umalis kayo. O kagaya ng sa Babylon, come out from her para hindi ka madamay. Ang iba doon nag-stay kasi basta sila daw ay tumutuwad din. Sinabi na nga umalis, rarason. Ay, dito lang kami, basta kami tumutuwad din. Yahawa siya din kami. Ay hindi umalis, ay binagsakan ng missile. O sige, magtuwad-tuwad ka. Tingnan natin. Parang yung bata. Sinabihan na huwag kang tatawid dyan dahil hindi yan ang tawiran. Ikaw ay mamamatay dyan, masasagasaan ka dyan. Rason ng bata, ipoprotektahan naman ako ni Papa eh. Kasi tumutuwad-tuwad din ako eh. So tumawid ngayon. O ayun, nasagasaan. Patay. Bakit? False hope kasi, maling pagsunod. Maling pananampalataya. Pag nananampalataya tayo at sinabihan tayo, huwag ka dyan, umalis ka dyan. Hindi yung, ay dito lang ako, basta ako may pananampalataya, bahala ka sa buhay ko. Tigas sa ulo mo. Ganun lang po yun, mga kapatid. Maraming salamat po, mahal na hari. Kapatid from Leyte, Brother Allen, go ahead with your question po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga priest natin at kay King Uichi po. Bigla lang po kasing pumasok sa diwa ko ngayon ng aking itatanong na kung saan po nanggaling pala yung diwa ni Lucifer, bakit nagkaroon siya ng ganong pag-iisip na magtataksil sa ating ama po. Lahat ng diwa, lahat ng uri ng consciousness ay galing sa Al-Hayam. Lahat yan. Gaya ng sinabi ko, ibinigay yan, parang binigyan si Satanas ng free will. O basta alam mo kung ano ang tama, ano ang mali. Bahala ka kung alin dyan ang paaandarin mo, you have the freedom. But I do instruct you, do what is good. Dito ka dumaan.
Basta sasabihin ko lang sa iyo, dalawa ang daan. May mali, may tama. May good, may evil. Dalawa ang daan. Pero ako, sinasabi ko sa iyo, dito ka dumaan. Eh si Satanas, matigas ang ulo. Dito ako dadaan. Gusto ko to. So even, gaya ng sinabi ko, even as I speak right now, ang mga angels, alam nila what is good, what is evil. Up to this moment, they have the freedom of choice. Malas ni Satanas dahil pinili niya yung laban sa ano. It's a test of loyalty actually. Kasi kung naging loyal si Satanas, kahit meron siyang kakayahan ng ganun, ay nasa ama pa rin sana siya. Hindi ambisyoso eh. Again, that is freedom. Free will. Mas ginusto ni Satanas na doon siya dadaan sa isa. Kahit sinabihan na siya, huwag kang dadaan dyan. Yan lang po ang nakikita ko dyan na wisdom. Bakit merong ganong klaseng pag-iisip si Lucifer? Lahat ng anghel may free will. So kung ano ang sinasabi sa atin na obedience, yun din naman ang sinasabi ng alahayar sa kanyang mga angeles, obedience. So kung may judgment sa atin for disobedience, may judgment din na mangyayari sa mga angels for their disobedience. Pero hindi ko na ilalahad dyan sa inyo. Gaya ng sinasabi ko, hindi lahat ng bagay ay kailangan ko pang ipaalam sa inyo. Dahil malalim na yan. Para nyo nang inaarok ang kaalaman ng Ama. So let us stop in there. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po, mahal na hari. Tanong po at paglilinaw, hindi ba kasama rin sa dakilang tanda na malapit na talaga ang wakas na na ipauna ng isugo ang mensaherong nagmula sa silangan na siyang bibigyan ng korona para maghari at siyang nakasakay sa kabayong puti upang magtagumpay? Part po ba daw yun ng sign? Actually, nangyayari ang sign eh. I would say, yes. Pero ang mensahero ay binigyan ng dalawang malapad na pakpak ng agila ayon sa Book of Revelation. He was given the two wings of great eagle so that he could fly na hindi siya mahuli ng dragon. And that is happening as I speak. Kanina may tanong po is dito sa chat box, ano po ba daw ang ibig sabihin nitong the heaven and the earth will pass away? Wala namang sinabing the heaven and earth will pass away. Ang sinabi kung sa Tagalog is maglaho man. Hindi sinabing maglalaho. Maglaho man. Okay. Maglaho man. Yeah, May. yung tinatanong ko kanina, yung tinutukoy niya, yung sa Matthew or yung sa Book of Revelation. Kasi pag sinagot ko with reference to that in Matthew, yung palang inaakala niya is yung sa Revelation, mali ang frame of mind. Mamamali yung sagot doon sa tanong. Okay. Yun lang sis. Okay, sige kapatid, rephrase po ng ng katanungan o pakikumpleto po ng pakilagyan ng verse saan po yung verse na gusto nyo na mabigyan kayo po ng kaliwanagan. Okay. Mapagpalang araw po, mahal na hari. Tanong ko lang po kung paghahari ba ni King Messiah
At the same po ba ito kanina ay hindi? Ang hindi tinutukoy, yes po kapatid, ako nang tinutukoy at hindi kong alam, tanging si Abba lang ang nakakaalam. Ang tinutukoy kasi si King Messiah ay lagi naman napaparito. Tama po ba ang pagkaunawa ko? Salamat po sa kasagutan. Yes po kapatid, the rain ang sinasabi na hindi alam. Okay, ang katanungan, okay. Tapos na to. May check muna, may naka-raise hand. Okay. Mapagpalang umaga po. Pwede po bang magtanong kung kailan po maging ganap na hari si King OHC kasi excited po kami dito sa Western Samar Chapter. Maraming excited po, mahal na hari. Kailan daw ang proclamation day po ninyo? No comment muna, no comment. Okay Kasi the date and time is I do not know yet. Tanong, yung mga taong nakapasa about Judgment Day, yung mga taong nakapasa sa judgment ay diretso na sa sinasabing eternity. Yun naman pong mapupunta sa impyerno, wala na ba silang chance na maligtas o mabago ang hatol sa kanila? Pakiulit sis, sorry. Okay po. Sabi niya, tanong ko lang po about sa Judgment Day. Yung mga taong nakapasa sa judgment ay diretso na sa sinasabing eternity. Yun naman pong mapupunta sa impyerno, wala na ba silang chance na maligtas o mabago ang hatol sa kanila? The chance is now. Yata. Yung chance na ibinigay sa kanila ay ngayon eh. Kaso hindi nila pinahahalagahan. Kasi once na na-lay down ang verdict, wala na yan, tapos na. Pag pumukpok na ang huwes sa court, tapos na. For execution na yan. Wala nang chance dyan. Kapatid, I hope na maliwanag po sa atin. The chance is now. Kaya we have to act now. Hindi na bukas, hindi sa susunod na taon. We don't know. Okay, may tanong siya, mahal na hari, for tinatanong niya kung tama po ba daw yung pagkakaintindi niya. Tanong ko po, mahal na hari, tungkol sa ating temple na matatapos ito for 3 years, malamang sa 2025, matatapos ang templo. So possible na dyan na po magsisimula ang World War III at bababa mula sa langit ang ating King of Kings na si Messiah King Yahawashai para iligtas ang lahat ng mga pinili at tipunin lahat sa safety na lugar po. Yung mga hindi pinili ay nasa labas lang po sila nakatanaw sa atin, na hindi sila pwedeng makalapit sa atin po, mahal na hari. Tama po ba ang pagkakaintindi ko? Sabi niya. Salamat po. Sorry sis. Pakiulit nga ulit. Hindi ko na get it. Sige, ang tanong po niya, mahal na hari, is yung temple natin is matatapos in 3 years. So, sabi niya siguro mga 2025 yon, tapos na. At saka dyan daw po magsisimula ang World War III at bababa sa langit ang ating King of Kings na si Messiah King Yahawashai para iligtas ang lahat ng mga pinili at tipunin sa safety place or sa safe na lugar. Yung mga hindi pinili ay nasa labas lang sila at nakatanaw sa atin at hindi sila pwedeng lumapit sa atin. Tama po ba? Okay. In a sense, parang tama naman, pero yun ang masasabi natin na vague siya. Parang malabo. Kasi ang construction ng ating temple ay hindi naman yung ibinigay mismo na landmark. Hindi siya mismo yung landmark doon sa timeline. Na pag natapos ito, dito magsisimula ang World War III. Ang sinabi lang sa kasulatan ay ang templo ay itatayo sa panahon ng kaguluhan. Hindi sinabing matatapos, hindi sinabing magkakaroon ng kaguluhan pagkatapos na ng temple,
Wala, ganun. Basta ang sinabi, itatayo ang temple sa panahon na mayroong kaguluhan. Makakabalita kayo ng mga digmaan sa kabilang ibayo. And that is what is happening. Habang nagtatayo tayo dito ng templo, nagbubombahan sila doon. And the alert is, mukhang talagang magkakaroon ng what do you call this, conundrum or alam mo yun, parang kumbaga sa sabong ay open derby, matirang matibay. Sige, magpukpukan na tayo dito sa loob ng arena na to. O kung sino ang malakas dyan, edi siya ang mag-survive. Parang ganon. So, yun ang nakakatakot na pwedeng mangyari kapag hindi na nagkaunawan at nagkakapikunan na lang, nagsusuntukan na lang pagdating sa meeting, mga international meeting, iba yun. Kasi ang kasunod nun, sige, na-black ayan mo ako, uwi na ako sa bansa ko. Pagdating sa bansa niya, sige, pindutin na natin ang red button. Tapos, paunahan na lang yan kung sinong maunang magpindot. At iayanig ang buong mundo. But, as I have said, sila yan, doon. Wag lang itong makikisaw-saw si Bongbong ng mga comment ka na kung ano-ano. Wag na lang siyang po-comment. Manahimik siya, itikom niya ang bibig niya para hindi tayo madamay. Yun lang ang masasabi ko dito sa sa presidency ni Bongbong. Ingatan niya ang pagko-comment. Wag siyang magpapakita kung kanino siya kampi. Wag siyang magpapakita. Wag siyang magkakaroon ng active participation sa partisan, yung mga pagkakampi-kampihan. Wag siyang sasali doon. Just stay on the neutral. It is the neutrality that will protect us actually. Yun lang, mga kapatid. I'm saying that in a geopolitical situation, para hindi ka madami sa nagsusuntukan, stay away, don't comment, keep your mouth shut. Yun lang. Tama po. Next. Maraming salamat. May katanungan dito pero yun na yata yung kasagutan, mahal na hari. Kasi sabi niya, mapagpalang araw ng Sabat po. Mahal na hari, may mensahe po kayo sa dating Pangulong PRRD. Siguro po ito ay nakarating na sa kanya. Ngayon po, tapos na yung term. So sabi niya ngayon po, magkaroon po ba ng panibagong mensahe sa bagong Presidente BBM ang mahal na hari habang bata pa? So yun na po. Well, kung may ako kay President Duterte, kung may kamag-anak niya sa inyo, pakisabi na lang. Ako ay nagpapasalamat at binigyan niya ako ng he gave me a break. Parang ganun. Binigyan niya ako ng pagkakataon, kumbaga gumawa siya, he set the stage para ako ay magkaroon ng lakas ng loob to speak. At kayo ay natipon. So kung may dapat akong ipagpasalamat kay President Duterte, not about his achievements pagdating sa mga infrastructure. It's not about that, but rather because he gave us a break. It's on the spiritual level. Ang dapat kong ipagpasalamat sa kanya. So kung may kamag-anak dyan, si President Duterte, pakisabi na lang. Maraming salamat kamo. Okay, one of the factors, tanong niya po dito from Quezon Province. One of the factors po ba yung mass production and mass distribution po ng unadulterated version ng Torah and Covenant sa Great Tribulation po? Ano daw sis? Sorry. Factor daw po yung pag-distribute, yung mass production daw po at saka yung mass distribution ng unadulterated version ng Torah. Kumbaga ito yung ipapalabas po natin. Ito ba yung factor, one of the factors sa Great Tribulation po? Yes, actually one of the factors, and I would say na that could be isa yan sa magiging triggers
Okay po. So maghanda-handa na. Okay. Kailangan handa na pala. Okay. Okay. May katanungan dito concerning clarification lang. Sabi niya, pwede po bang ma-clarify yung verse kanina, just like the lightning from the east that will be seen in the west is the coming of the Son of Allahayam. Pwede po bang ano po bang ang ibig sabihin? Ano po ba daw ang ibig sabihin nito? Kasi po binigyan tayo ng babala na kapag may mga nagsasabi na andito ang Misaya, huwag kayong maniwala. So bali yung tanong po ay, paano po natin malalaman ang tunay na Misaya ay pumarito na sa mundo? Salamat po. Yun sigurong tanong. Paano malalaman? Kasi ang King Habashay ay pupunta doon sa sa temple . So malalaman natin, and that will be televised all over the world, from the east to the west, like a lightning. Kita nila, live. Yada. Wow. So yun ang kasagutan, kapatid. Live, makikita. Okay. Happy Sabat po, mahal na hari, at sa lahat po ng kaparian at mga kapatid ko sa buong mundo. Ang katanungan ko po, nabanggit po ng ating butihing priest na ang kidlat ay, yung kidlat sa silangan, hindi nakikita po sa sa kanluran, parang ganun po. Pero ang katanungan ko po dito, meron pong nasulat sa ating Torah na ang Misaya o kaya ang messenger ay hindi makikita sa daan na magsasalita. So ibig sabihin po, ang social media ang naghahatid po ng mensahe ng katotohanan sa ating kapanahunan na hindi po lumulutang sa daan na nagsasalita. Tapos po, ngayon po ang ginawa ko po, nung lumabas po yung mga video nyo, mahal na hari, ako po ay isang naka-join sa Xi Jinping group ng China. So ang ginawa ko po, ibinahagi ko po ang inyong mga video sa group na ito. Bago po ako nagbahagi, nagbigay po ako ng isang quotation na kung meron pwedeng taong magpaliwanag sa mga video po ninyo. So yun po yung ginawa ko. Pero nung dumating po ang last na ang na-share ko po ay ang masangsang na hangin, kung baka po itong mga virus. Inalis po ako doon sa group. Kasi po may nabasa po ako dito sa katangian po ng ating dalawang witness sa verse dito po sa Revelation 11 na ang dalawang witness po ay may kakayahang sa verse may kakayahan po silang sa verse 6 po, sabi po niya, the men have power to shut up the sky so that it will not rain during the time they are prophesying. And they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want. So, tampered po ba itong verse na to na nakapatungkol sa ating two witness po? Yun lang po, mahal na hari. Sis, one word lang naman ang kailangang maintindihan dyan. Yung word na kung sa Tagalog ay kakayahan. Ang sinabi is may kakayahan. Hindi sinabing magkakalat. Okay ba yun ? They have the power to do this. Hindi sinabing they will strike like this.
That's the difference. Ibig sabihin, kung gugustuhin nila, hindi naman nila ginusto although they have the capability. Hindi nila ginawa. Bagkus, it's the other way yung gumawa at ibinintang sa kanila. Yun ang hindi naintindihan nang nag-remove sa'yo doon. Napaka-importante ng listening comprehension. In terms of ability, yes, they have the ability. Pero ginawa ba nila? Hindi nila ginawa. Magkaiba yun. Kasi nasa kanila na ang edge, ang technology They have the power to shut the heavens. O di kagaya dun, ginawa na ba nila? Di naman nila ginawa. Although, andun yung kakayahan nila na gawin yun. Yun ang punto ko, sis. Yun lang. Okay na po. Nakamute po kayo, Sis Malu. Okay na po ba? Sis, maliwanag na po. Nakamute po kayo. Nakamute ulit. Salamat po, Mahal na Hari, sa malalim na kaaliwanagan po. Salamat.